Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyo mga kapatid. Yan po sa Majuro Christian Church. At ngayon po ay araw ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Nandito po ako ngayon sa labas ng aming pong tinitirahan. Sana po ay minsan malakas ang hangin ay tingnan. Sabihan po ninyo ako kapag hindi maganda ang magiging kalalabasan po ng ating video, ay next time hindi ko nagagawin dito yung pagre-record po ng mensahe ng Panginoon dahil sa ingay po o lakas ng hangin. Ito po kasi yung magandang spot, no? Gustong gusto ko dahil ito po ay presko dito sa kung tawagin nila ay lanay, no? Yung pinaka balcony kung tawagin sa atin. So mga kapatid, kamusta po kayo at nawa po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. At ngayong araw po ng linggo ay muli po sama-sama tayong sasamba sa Panginoon at magpupuri sa ating Panginoon sa pamagitan po ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Kamusta po kayo muli? At tayo po muna po ay manalangin sa Panginoon, humingi po ng gabay at karunungan sa Kanya sa ating pong pag-aaral. Aming Panginoon, salamat po sa umagang ito na muli ay sama-sama kami mag-aaral ng iyong mga salita. Ang salita mo na siyang matuwid, banal at katotohanan. Ay nawa po Panginoon, samahan po ninyo kami muli sa pag-aaral nito sa tulong ng banal na Espiritong nananahan sa aming puso. Ay turuan niya kami sa gusto po ninyong katotohanan na aming pong matutunan para po sa aming pamumuhay sa araw-araw. Pagpalain po ninyo ang pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Gabayan po ninyo at patuloy ikaw ay aming makilala at ikaw ang magpapalakas ng aming pananampalataya, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin sa umagang ito sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay mga kapatid, natapos po tayo sa ating serye sa salita ng Diyos. Okay? At sa biyaya po ng Panginoon ay yun po ay merong 12 araw ng linggo ay ating pong tinalakay ang pinaka acronym, no, ng salita ng Diyos, at kayo po ay ating nakasama upang ating pong mapag-aralan ang iba't ibang ibig sabihin o pagkakahulugan po sa acronym ng salita ng Diyos. At sa biyaya po ng Panginoon ay natapos po natin ang lahat ng ito, salita ng Diyos. At alam po natin na ang tema na ating pong pinag-aralan tungkol sa salita ng Diyos ay kung ano ba ang salita ng Diyos. Okay? At inisa-isa po natin yon. Okay? Na ang salita ng Diyos ay sagradong kasulatan, autentikong tinig ng Diyos, liwanag sa dilim, inspirasyon ng Espiritu, tunay na katotohanan, autoridad na walang hanggan, nagsisiwalat ng lihim, gabay sa buhay, depensa laban sa tukso, itinakdang pamantayan, yaman ng karunungan, oportunidad para sa kaligtasan, at sandigan ng pananampalataya. Iyon po ang nakita natin sa tema po na kung ano ang salita ng Diyos. Ngayon po ay sa ikalawang gagawin nating serye ay tungkol pa rin po sa salita ng Diyos. Pero mag-iiba po tayo ng ating pinaka tema. Okay? Ang magiging tema po natin sa biyaya ng Panginoon ay ano ba o paano ang wastong
pagtrato sa salita ng Diyos. Alam natin yung trato, di ba? Yung treatment. Ngayong alam natin na ganoon ang salita ng Diyos at napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung ganoon po ang salita ng Diyos para sa atin, sa ating pinag-aralan, ano ngayon at kung paano na ang wastong gagawin natin sa pagtrato natin sa salita ng Diyos? Sana po naiintindihan po ninyo. Yun po yung pangalawang tema natin ngayon. Gagamitin pa rin natin ang salita ng Diyos sa kanyang acronym. Gagamitin natin ang bawat letra ng salita ng Diyos para sagutin ang tema, paano ang wastong pagtrato sa salita ng Diyos. Napakahalaga po nito, mga kapatid, sapagkat alam po natin na hindi lamang po tayo dapat makapakinig ng salita ng Panginoon, malaman ang katotohanan nito, magkaroon tayo ng kaalaman at karunungan, kundi bagkus dapat po natin itong isabuhay. So bilang paglalapat po natin na makakatulong para sa atin sa ikalawang tema na ating gagawin po sa salita ng Diyos ay paano ang wastong pagtrato sa salita ng Diyos. Okay? Samahan po ninyo pa na basahin natin ang Santiago 1:22. Santiago 1:22. Ito po ang sabi po ng Biblia, no? Santiago 1:22. Maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong mga sarili. Napakaganda pong paalala ito, no, mula kay Apostol Santiago tungkol sa mga bagay na dapat nating gawin at magandang pagtrato, no, sa salita ng Panginoon. Sa 12 araw ng linggo ay nakita natin kung ano nga ba ang salita ng Diyos. Ngayon, napakinggan po natin ito. At ayon sa sinabi ng salita ng Panginoon, napakinggan natin, nalaman natin, nagkaroon tayo ng karunungan at kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Ano ngayon ang gagawin nating pagtrato sa salita ng Diyos kung ito'y mahalaga po sa atin? Okay? Napakaganda pong bagay na maaring gawin po natin sa salita ng Panginoon. At ito'y paalala sa atin, maging tagatupad kayo ng salita. So sa 12 araw ng linggo, sa iba't ibang katotohanan na nakita natin sa salita ng Diyos, ay ano yung paglalapat, no? Anong paraan ng pagtupad ang maaaring gawin natin sa mga natutunan natin? Kaya nga po sa ikalawang tema na ito ay paano ang wastong pagtrato sa salita ng Diyos. No, kaya samahan po ninyo ako muli sa 12 araw po ng linggo upang isa-isahin natin muli. No, kung loloobin ng Panginoon na kaya naman yung isa o dalawa na maaaring talakayin natin, pero depende po. Pero dito po iikot ang ating pag-aaral sa ilang mga linggo para pag-usapan ang wastong pagtrato sa salita ng Diyos. Ang sabi rito ng Santiago 1:22, kung hindi tayo gagawa, no, ng paglalapat o pagsunod sa mga bagay na natutunan natin, ang sabi niya rito ay dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Ito pong pinakamasakit, yung dayain mo yung sarili mo. Okay? Kaya ito po ay hindi magsilbi lamang na karagdagang kaalaman o karunungan na nalaman natin tungkol sa salita ng Diyos o sa Biblia, kundi magkaroon tayo ng hakbang, paraan kung ano at paano natin, no, mailalapat sa wastong pagtrato sa salita
ng Diyos. Sana po ay samahan po ninyo ko na ito ay muling gawin natin ang sharing ito, at sana po ay makatulong po sa atin upang sa mas lalo nating pagtupad sa kanyang mga salita. Okay? So sa 12 araw po ng linggo nating usapan o nilayan natin kung ano ang salita ng Diyos, ay nataklasan natin ito ay buhay, liwanag, katotohanan at pundasyon. Okay? At napagtanto natin ito ay yamang espiritual na may otoridad sa ating buhay. Okay? Ngunit ngayon ay dumating tayo sa mas mahalagang tanong. Ano ang gagawin natin sa lahat ng ito? Ang napakahalaga po sa bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, pagkatapos itanungin natin ang ating mga sarili, ano nga ba ang susunod kong gagawin sa bagay na aking natutunan? No? Ano ang gagawin natin sa lahat ng mga bagay na natutunan natin? Dahil ang pinakamalaking trahedya sa buhay ay hindi ang kawalan ng kaalaman, kundi ang pagkakaaroon ng kaalaman ngunit hindi ito ginagawa. Okay? Yun po ang pinaka trahedya sa buhay ng mga Kristiyano. Nalaman natin, no? Nagkaroon tayo ng kaalaman pero hindi natin ginagawa. Okay? Kaya napakahalaga po nito. At madalas nasa simbahan o sa ating pagpupulong, tayo ay o sabihin natin sa pagsasama-sama natin tuwing linggo na nakikinig tayo ng mensahe, okay? At tayo ay sumasang-ayon sa ating napapakinggan. At sa bawat punto ay magagandang bagay ang nakikita natin na dapat nating saloobin. Pero paglabas ba ang pinto, no? Paglabas natin ng apartment ni Sister Leia, dahil dito tayo sumasamba sa Panginoon ng sama-sama. Paglabas ba natin ng pinto sa lugar na ito ay wala nang nagbago. Ganun pa rin ang ugali. Okay? Nakakalungkot. Ganun pa rin ang desisyon. Ganun pa rin ang gawain natin sa pang-araw-araw nating buhay. Nakakalungkot po yun, di ba? Walang pagbabago. Sinasabi po na Santiago 1:22 na kapag ganito ang sitwasyon, ay dinadaya lamang natin ang ating mga sarili. Iniisip natin tayo'y umuunlad o lumalago sa salita ng Diyos, pero sa totoo lang tayo ay nakatigil. Sabihin, nakahinto tayo. Ngayon ay papasok tayo sa ikalawang tema ng sharing ito, at nais kitang yayain na tingnan ang iyong relasyon sa salita ng Diyos. Hindi lang bilang estudyante, kundi bilang tagasunod. Hindi lang bilang nakikinig, kundi bilang gumagawa. Dahil ang wastong pagtrato sa salita ng Diyos ay hindi nasusukat sa dami ng iyong alam, kundi sa lalim ng iyong pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya sa mga susunod na linggo ay sama-sama nating tutuklasin kung paano natin tatratuhin ang salita ng Diyos ng may puso, sipag at pagpapakumbaba. Hindi ito magiging listahan ng dapat at hindi dapat
no? Hindi ito ang ating pag-aaralan, no? Na para lang tayong gagawa ng listahan ng mga dapat hindi dapat natin gawin. Kundi ito ay imbitasyon na lumapit sa Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Hindi lang para malaman siya, kundi para makilala. At siya ay ating makilala at maunawaan at maintindihan ng mas higit pa. Kaya sama-sama po natin itong pag-uusapan, no, na sana ay makatulong po sa atin ang bagay na ito. Kaya dalangin natin sa Panginoon, no, na bigyan niya tayo ng lakas, no? Tulungan niya tayo na hindi lamang tayo makinig, kundi tayo ay tumugon sa kanyang mga salita, at ilayo niya tayo sa anumang panganib na mga kwento ng kaalaman lamang, no, na mga bagay na maaaring marinig natin, kundi tayo ay maging tagatupad ng kanyang mga salita. Hindi man tayo perpekto, ngunit tapat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang pinakalayunin ng gagawin nating pag-aaral na ito. Kaya samahan po ninyo ako sa ilang mga linggo na ating pong tatalakayin ang panibagong serye, no, ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Marahil po siguro ay pwede natin simulan sa panimula, no, ng ating acronym sa salita ng Diyos. Siguro po ay simulan natin ang letter S ngayon, no, na magbigay po sa atin sa wastong pagtrato sa salita ng Diyos. Kaya listan nyo na po, no, letter S po tayo ngayon, at tingnan natin ano ba yung at paano ang wastong pagtrato sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng acronym ng salita ng Diyos sa kauna-unahan sa letter S ng salita ng Diyos. Buksan po natin sa Lucas 11:28. Samahan po ninyo ako. Lucas 11:28. Ito po ay kaunang-unahan, no? Inuulit ko po ang ikalawang tema ng ating pag-aaral, paano ang wastong pagtrato ng salita ng Diyos. Kaya ito na po yung number 1. Letter S sa salita ng Diyos para sa acronym. Letter S, Luke 11:28. Lucas 11:28. Lucas 11:28, sama-sama po natin itong basahin. Ito po ang sabi po ng Biblia. Sa kauna-unahan, no, sa acronym po ng salita ng Diyos, letter S, sa katugunan po sa tamang pagtrato sa salita ng Diyos. Lucas 11:28, ito po ang sabi po ng salita ng Diyos. Mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ngayon, ano po yung letter S na maaaring sabihin natin sa acronym ng salita ng Diyos sa letter S para tugunan po ang ikalawang tema sa wastong pagtrato sa salita ng Diyos? Ito po ang number 1 para po sa letter S. Sundin ng may puso. Sundin ng may puso. May pagkakaiba ang pakikinig at pagsunod. Tandaan po natin yan. Marami sa atin ang mahusay makinig. Right? Tuwing linggo o kaya sa Bible study o men's, ladies fellowship na ginagawa natin, sa devotional, personal devotional natin, nakikinig tayo at sumasang-ayon tayo at natutuwa, no, sa ating napapakinggan. Pero paglabas ng pinto, parang walang nagbago, no? Sinabi ng ating Panginoon Jesus na hindi sapat ang makinig lang, no? Ang tunay na mapalad
ay hindi ang maraming alam o napakinggan, kundi ang mga tumutupad, no? Ang mga nagsasabuhay ng kanilang narinig. Okay? Minsan sinasabi natin at naririnig natin, ay blessed na blessed ako sa sermon na napakinggan ko ngayong linggo na ito. Ay, na-bless ako yung magandang turo na ibinigay ng Panginoon sa akin ngayon sa araw na ito. Hindi natin alam, ayon sa Panginoon, ang mapalad ay hindi po yung nakapakinig ng salita ng Diyos, kundi alin? Yung tumupad ng kanyang napakinggan. Yun ang mapalad sa harapan ng Diyos. Hindi po paramihan ng napakinggan, hindi po paramihan ng kaalaman, dahil kung ganito lamang ang sukatan ng pagiging mapalad o na-bless sa harapan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga turo, ay marahil po tayong lahat ay talagang blessed na tatawagin. Pero hindi po ganon sa harapan ng Diyos. Ang bless talaga sa salita ng Diyos ay yung napakinggan mo at ginawa mo kung ano ang itinuturo ng salita ng Diyos. So sana po, inuulit ko, huwag natin dayain ang ating mga sarili. Tatawagin lamang tayong mapalad, no, sa ating napakinggan, ating bagong kaalaman sa salita ng Diyos, kung ito ay ating tinupad na o inilapat na sa ating buhay, may pagbabago na nangyari para sa atin. Pero may karugtong ito, no? Ang pagsunod ay dapat may puso, no? Hindi basta-bastang pagsunod dahil obligasyon kaya mo ginagawa, dahil takot tayo kaya natin ginagawa, o dahil nakagawian na natin. Alam niyo po yung ganon. Ang pagsunod na may puso ay nagmumula sa pagmamahal. Okay? Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo ginagawa ang utos niya dahil sa pilitan. Ginagawa mo dahil gusto mong mapasaya siya, dahil nagtitiwala ka sa kanya. Ganito ang pagsunod na nais ng Diyos para sa atin. Okay? Sundin ng may puso. Napakasarap po nun, di ba? Alam natin, pagmahal natin, no? Hindi tayo nakakaramdam ng pagod, hindi tayo nakakaramdam ng pagkainip, sapagkat gusto natin gawin yon ng may puso, may pagmamahal. Hindi mechanical at hindi pilit, no? Kundi kusang loob at puno ng pagmamahal. Yan ang napakaganda. Kaya isipin mo yung utos ng Diyos na alam mong dapat mong sundin. Maaring tungkol ito sa pagpapatawad sa taong nanakit sa atin, o maaaring tungkol sa pagbabago ng ugaling matagal mo nang kinasanayan. Maaaring tungkol sa pagsuko ng isang bagay na alam mong hindi nakabubuti sa iyo. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Alin sa mga ito ang matagal mo nang iniiwasan? Alin ang alam mong kailangan mong gawin? Okay? Pero laging may dahilan para ipagpaliban. At paano mo ito gagawin na may puso? Hindi dahil obligasyon lang. Magsimula sa pagkilala na ang bawat utos ng Diyos ay hindi isang pabigat, kundi proteksyon at gabay na ibinigay ng Diyos para sa atin. Ang kanyang mga utos ay hindi para maghigpit sa iyo. Minsan ganyan tayo, no? Na parang hinihigpitan tayo, kundi para iligtas ka mula sa sakit at bighati ng dulot ng sarili mong paraan. Marami tayong madalas, no? Para matuto tayo, kailangan natin masaktan, kailangan natin, no? Kaya sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Madalas ganyan tayo, di ba? Kapag nakita mo ang pag-ibig sa likod ng bawat utos ng Diyos,
mas magiging madali ang pagsunod. Hindi dahil madali ang gawain, kundi dahil malaki, no, ang tiwala natin sa utos ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya siguro maging dalangin natin, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo ng may katapatan. Maraming beses na nakinig ako pero hindi sumunod. Maraming beses sumunod ako dahil kailangan, hindi dahil gusto ko. Ngayon, baguhin mo ang aking puso, Panginoon. Bigyan mo ako ng pusong handang sumunod. Hindi dahil takot ako, kundi dahil mahal kita at nagtitiwala ako na ang iyong mga utos ay para sa aking kabutihan. Tulungan mo po ako na gawin hindi lang ang madali, kundi ang tama sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa kauna-unahan, inuulit po natin, sa unang wastong pagtrato sa salita ng Diyos, sa acronym po ng salita ng Diyos, letter S, unang-una, sundin ng may puso. Tingnan po ninyo, napakagaan at napakasarap sumunod sa Panginoon ng may puso o may tunay na pagmamahal para sa Kanya. Di ba? Napakasarap. Na para bang yung unang panahon na tayo ay umibig sa ating mga unang kasintahan, no? Na sa ating mga naging asawa na. Kung babalikan natin yung napakasarap, yung pagmamahal na nadarama natin. Walang pagod, walang pagrereklamo, kundi masaya na tayo nagsasakripisyo upang gawin at sundin ang mga bagay na alam natin na makapagpapaligaya sa Kanya. Ganun din po sa ating Panginoon. Okay? Na sana dalangin natin ang ating puso ay punong-puno ng pagmamahal para sa Kanya, upang ang Kanyang mga utos at mga salita ay isang napakadali para sa atin at napakasarap upang gawin at sundin kung ano ang Kanyang inuutos para sa atin. Kaya magandang tanungin po natin ang ating mga sarili ngayon, mga kapatid. Iniibig mo ba ang Diyos? Gaano mo siya kamahal? Ha? Bakit hirap na hirap tayong sundin ang Kanyang mga salita? Para ang pakiramdam natin ay isang napakabigat o isang pabigat para sa atin. Nararamdaman ko na parang nasasakal ako, na parang inihigpitan ako ng Diyos. Kapatid o kaibigan, marahil ang isang kulang sa atin ay hindi natin ito sinusunod ng may puso. Kaya nawa, sundin natin ng may puso ang Kanyang mga salita sa lahat ng ating mga napapakinggan, no? At naririnig na Kanyang mga sinasabi para sa atin. Nawa po sa unang serye na nakita natin sa letter S, sundin ng may puso. Nawa po sa mga susunod pa, samahan po ninyo ako at isa-isahin natin ang acronym ng salita ng Diyos sa ikalawang tema para masagot natin paano ang wastong pagtrato sa salita ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin, kung kaya kami po ay umiibig sa inyo. Panginoon, nawa po sa aming puso ay punuin po ng pagmamahal ng aming Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan ng Kanyang mga salita na amin napapakinggan, ay nawa, Panginoon, ito po ay isang maging matamis para sa amin. Napakinggan, sundin at gawin ang inyong mga utos, sapagkat kami po ay umiibig sa inyo. Kami po ay may puso na nagmamahal sa aming Panginoon Jesucristo. Ingatan po ninyo, mga kapatid, sa Majuro Christian Church. Patuloy na ang pag-ibig mo ang siyang manguna sa amin. Tulungan mo kami sa pagtupad sa inyong mga salita. Samahan po ninyo kami lagi sa araw-araw naming buhay. At kami po ay maging mapalad sa pamagitan ng pagsunod
sa salita mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Next Sunday ang sunrise service po natin, ano? At iniisip ko po kung talakayin ang tungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo, pero naniniwala naman po ako na every Sunday ito po ay napapakinggan natin ang kahalagahan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon, no, sa pamagitan ng banal na hapunan na ating pinag-uusapan every Sunday, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sama-samang pag-inom sa laman ng saro na simbolo ng dugo ni Kristo at katawan ng ating Panginoong Kristo na siyang tinapay. So, siguro po ituloy natin yung serye na ito kung loloobin ng Panginoon, no? Sa ating tinatalakay sa serye ng salita ng Diyos sa tema ng wastong pagtrato sa salita ng Diyos. Nawa po ay patuloy tayong ingatan ng Panginoon at pagpalain sa pamagitan ng kanyang mga salita. At tayo po ay patuloy na sumunod, no, ng may puso sa kanyang mga salita. At hindi po lamang tayo po ay maging tagapakinig, kundi tagatupad ng kanyang mga salita. Pagpalain po ng Panginoon tayo, no, at ingatan niya sa lahat po ng ating mga ginagawa. God bless po. Maraming salamat po sa inyo.